Sa puntong ito, bigyan po natin ng analysis itong nagkakaroon ng topsy-turvy o bumabaliktad, gumugulong-gulong at nagkakagulo po ang mga pahayag ng Malacanang patungkol po sa pagkakatanggal, pag-resign o pagpapalayas kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kay Budget Secretary Pangandaman at sa dalawa pang undersecretaries, no? Itong si Jojo Cades at itong si Adrian Bersamin na pamangkin ni Lucas Bersamin. Kanina po sa media briefing, mga tanghali nitong araw na ito, ni pambansang tagapagtahol Aling Claire Marites Castro na puro chismis ang kayang ibigay at mga pagmamagaling at aroganteng sagot kapag hinihingan po siya ng pahayag ng media, puro atake at puro pagsisinungaling, no? Scapegoat, diversion, deflection, no? Yun pong ginagawa niya para lamang masustain ang kwento ng pagtatakip at pagtatabon-tabon sa karumal-dumal ng mga iskandalo na kinakaharap ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez na kanyang pinaglilingkuran with K9 devotion. Pag sinabi po natin K9 devotion, para pong asong ulol na pag tinapunan mo ng buto o kaya pera, dahil tao siya na parang asong ulolan, tahol ng tahol, at kapag madami ang tapon mong buto o agawin mong buto o kaya mawawalan siya ng kapirahan, mangangagat. Kaya yan po ang tawag ni Governor Chavit Singson dito kay Aling Claire Marites, tagapagtahol ni Marcos Castro. Ngayon, ito po ang tinanong kanina sa kanya. Nagpahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign kung hindi tinawagan siya ng isang tao at sinabihan na you have to go bago pa mag-submit ng kanyang tinatawag na acknowledgement resignation. Kaya sinabihan siya na na-announce na si Ralph Recto na ang bagong executive secretary. Ngayon, syempre, ano pa ang ine-expect mo? Ang tinanong sa kanya, sino bang tumawag kay Executive Secretary Bersamin at siyang nagdesisyon na siya ay umalis na. Walang maisagot at parang hilong talong at tuliro si pambansang tagapagtahol ni Marcos na si Claire Castro. Sabi niya basta yun na yun. Yun ang sinabi niya, pabayaan na natin yun. Nag-usap na sila. Sinagot siya ng isang reporter na hindi po namin pwedeng pabayaan yan kasi kami bilang mamamayan at mga taxpayers, kailangan po namin gumawa ng mga pagtatanong na ito kasi kami po ang nagpapasahod sa gobyerno at sa taong gobyerno. Nairita siya. Yun na nga yun, sabi ni Castro, ni Barker Castro. Yun na nga yun, hayaan na natin yun kasi hindi naman niya sinabi sinong tumawag sa kanya. E di yun na lang yung sundan natin, tinanggap na lang na Malacanang, unang Pangulo, ang kanyang resignation. Talagang tumatambling ang mga pahayag na ito sapagkat ang unang statement nila na tinanggap na ng Pangulong Marcos ang courtesy resignation o ang voluntary resignation ni Lucas Bersamin. Subalit, yun pala ay hindi. At malinaw na tinanggal si Lucas Bersamin. Ito yung aking binabanggit kanina sa isang video analysis na kapag naiipit ang gobyernong Marcos, ito po ay gumagamit ng taktikang scapegoat defense mechanism, diversion, and deflection. Ibig sabihin po,
ipapaling at ituturo nila ang kasalanan ni Marcos at krimen at katarantaduhan sa kung sino ang pwedeng gamitin sa isang pagkakataon upang maging bunton ng sisi doon sa kanya. Kaya ngayon, ang bunton ng sisi, pinapalabas nila, at ito ang kwento ni Ping Lacson na hindi naman siya official spokesperson o tagapagsalita ni Marcos. Pero sa sobrang sipsip, ay yun na po ang nagiging tono ng kanyang pagtatabon-tabon at pagmamagaling upang ipagtanggol ang lumulubog sa kumunoy ng iskandalo at korupsyon at pagkalugmok na uri ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Sabi ni Ping Lacson, malamang ay pwedeng ginamit lamang ang pangalan ni Marcos Jr. bilang presidente upang magsagawa ng mga operations behind his back. Wow. Bareback? Sinong maniniwala doon? Na parang pinapalabas ni Ping Lacson, inosente si Marcos sa lahat ng ginawa nila Bersamin, nila Pangandaman, nila Romualdez. At ito ay pinalusutan siya, kaya dapat ang managot yung nagpalusot, hindi si Marcos. Yan po ang isa sa pinaka-tarantadong statement o pahayag na nagawa ni Ping Lacson. Ang lokohin niya, hindi lamang ang sarili niya, kundi pati ang taong bayan. Lulukuhin pa niya. Pareho kay Larry Bubugadon at dito kay Aling Claire Marites Castro, na komedyante ng Malacanang. Punto natin, malinaw po na hindi gagawa ng anumang hakbang si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary at si Mina Pangandaman nang hindi nalalaman ni Marcos Jr. sapagkat they are directly reporting to the President. At kung may ginawa silang insertions, may ginawa silang palusot, hindi pwedeng hindi alam nila Romualdez also. Ito po ang tumutugma na kalagayan sa kung ano ang ipinahayag na kwento ni Saldico. Na ang kwento talaga, si Marcos, inuutusan niya si Bersamin at itong si Pangandaman na mag-operate. At si Pangandaman bilang isa sa mga haligi ng sindikato ni Romualdez at Marcos, sila ang nagbibigay ng instruksyon kay Saldico kung papaano gawin ang pagkatay at pagsindikato sa budget. Mas kapanipaniwala po yun kasi yan ang kwento na may tinatawag na authoritative significance. Pag sinabi pong authoritative significance, ang mga galaw ng tao nakabatay sa antas ng kapangyarihan. Kaya hindi po pwede na dumiskarte si Pangandaman ng ganong kalaki 100 billion pesos na insertions at ganon din si Bersamin nang hindi nanggagaling kay Marcos dahil bubukol po yun. Mabuti sana kung mga 1 billion o kaya less than, baka pwedeng katay-katayin. At sila ang maghati-hati. 100 billion pesos yun eh. At naipakita ni Ginoong Saldico na mayroon ngang record kung papaano pinalusot mula doon sa original National Expenditures Program or NEP, lumusot po ang insertions dahil upon instructions of the President, pina-execute ni Mina Pangandaman at ni Bersamin. Kasi hindi naman pwede na gumalaw si Adrian Bersamin nang hindi alam ng uncle niya o ng tito niya Lucas Bersamin na may operations na pinapagawa si Marcos Jr. Hindi rin pwede na hindi po malalaman ni Bunuan sapagkat doon ilalagak ni Marcos ang 100 billion pesos na kanyang ipapasok bilang palusot na mga pundo sa kunwa-kunwari ang proyekto. At ang magiging parking area, DPWH ang gusto niya. Kasi nga infra at karamihan ghost projects po ito. So hindi pwede na si Bersamin at si Pangandaman mag-operate na i-bypass si Marcos
at ididirekta nila kay Bunuan. As if ang sindikato, si Pangandaman, si Bersamin, mga tauhan nila, si Bunuan, at walang alam si Marcos. Yan ang kulukoy na tsorya ni Ping Lacson, at yan din ang kulukoy na pahayag na gustong linyahan ng naratibo ng kwento ng chismosang si Claire Castro. Kaya natatawa si Ka Eric. Bumuo ng sindikato ang DBM Secretary kasama ang Executive Secretary at mga staff nila, at bumuo ng sindikato, in-involve nilang DPWH na walang alam si Marcos. Pwede ba yun? Mabuti sana kung ang sindikato nila, ang kinakatay nila 1 million, 2 million, 100 billion pesos. Yan ang binulgar ni Saldico. Bubukol yon dahil doon ilalagay yon sa DPWH. So hindi pwedeng mag-operate si Pangandaman as Budget Secretary at si Lucas Bersamin nang hindi po magkakaroon ng authoritative significant decision. Kailangan may desisyon ng otoridad. At sinong otoridad over kay Pangandaman, kay Bersamin at kay Bunuan? Walang iba, si Marcos. Mga sekretaris nito eh. I-take out nyo na sa equation si Lisa Araneta, sapagkat bagamat siya ang isa sa mukha ng kadimunyuhan ni Marcos, wala po siyang otoridad kung wala si Marcos eh. Ito ay sibilyan. So kapag kinasuhan si Marcos, kasama ito. Pero ang execution ng authority, wala kay Lisa, na kay Marcos. Kuha po natin. Si Lisa Araneta is not a president. He may act like a president, but the authority line cannot come from Lisa. It can only come from Marcos. So kapag ginawa yan ni Marcos, pinirmahan niya ang budget, pinarelease niya ang program appropriations, it follows, ginamit niya ang otoridad niya. Kung yan ay sinulsulan man ni Lisa, sinulsulan ni Pangandaman, sinulsulan ni Bersamin, at kinonspire ni Romualdez, ang pananagutan babalik kay Marcos. Yan ang ibig sabihin ng kasabihang the buck stops with the president. Ultimately, ang accountability and criminal responsibility for the massive and large-scale corruption and systematic plunder of public fund will go back to Marcos because of his authority as president. That's where Ping Lacson is missing out the point. That's where Claire Barker Castro tries to distort something that does not add up to the logic of authority significance. Ang may otoridad na kumpasan po ang ganito kalaki na kasindikatuhan, si Marcos. At makikita naman po natin ang pattern, 4,000 flood control projects. Ang nag-approve si Marcos at ang nagpa-release upang punduhan, chargeable to the unprogrammed appropriations in the portion of the budget, si Marcos. Because under the Executive Order number 92, only the final approval of the President can a project chargeable to unprogrammed appropriation can be funded and implemented. That's very clear. So, ibig sabihin, nakapikit si Marcos, kinuha ni Pangandaman at ni Bersamin ang kanyang kamay, pinapirma siya upang i-implement ang 4,000 flood control projects from 2023, 24, and 25 na ang naka-charge sa unprogrammed appropriations. At ito ay mahigit kumulang mga 500 billion pesos na mga proyekto. My goodness. What a kind of theory mayroon itong si Ping Lacson para ito ay kanyang paniwalaan at ibenta. Kaya daw tinanggal si Bersamin, tinanggal daw si Amina Pangandaman bilang mga Executive Secretary and Budget Secretary respectively, at kaya lumayas na si Bunuan, which is actually ang katotohanan pinatakas kasi baka mag-ala Saldico Part 2